na ayuda. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, si ASEC Irene Dumlao. ASEC, magandang umaga po. Christian at Robert sa Gising Pilipinas. Hi, Asek. Good morning. Hi, Christian and Robert. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ayan. Salamat po. Opo. Unahin lang po namin, ASEC, yung ginagawa po na distribution ng DSWD para sa ayuda sa mga nasa transport sector. As we speak now, ma'am, doon sa mga target po ninyo, doon sa 100% na target natin na mabigyan, ilang porsyento na po yung nabigyan na po natin ng ayuda? Well, Christian and Robert, doon sa target natin na drivers dito sa Kamaynilaan, Opo. we've already served more than 250,000 drivers. At yan ay binubuo ng mga tricycle drivers, TNBS, jeepney, pati na yung service delivery riders at MC taxi drivers. Ayan. Yan po yung ating nabigyan ng 5,000 pisong cash relief assistance. Ma'am, ito pong nabanggit ninyo na figures, may mga ilan po na humahabol pa, hindi nakasama sa listahan o kaya mali yung pangalan o kaya may mga ilan pang mga tanong. Paano yung gagawin po nila itong mga ito, particularly dito sa NCR din po, na hindi nabigyan o nakakuha? Ano po yung dapat nilang gawin or sundin para po kahit paano ay may ma-reconsider yung kanilang status, ma'am? Yes, meron nga tayong mga na-receive na mga complaints ng mga drivers na hindi sila napasama sa listahan na naisumite sa DSWD. So dahil nga ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD ay tiyakin na lahat ng mga drivers, mga eligible drivers na sumasailalim sa matinding krisis ay mabahaginan ng tulong mula sa DSWD, mula sa ating pamahalaan. Ang ginawa na po ng DSWD ay nakipag-ugnayan tayo sa mga local government units para ma-resubmit yung updated list ng mga tricycle drivers. Para naman sa mga JODA, nag-reach out tayo sa kanilang mga member groups para ma-finalize yung mga drivers list, and sa mga TNBS naman, nakipag-ugnayan tayo sa mga operators para makapag-submit sila ng mga listahan ng mga onboard drivers nila. Para saan po ito? Ito ay gagamitin natin para sa isasagawang special payout para sa mga drivers. Kasama na rin dyan yung mga drivers na hindi nakapag-claim nung kanilang cash assistance o yung mga drivers na nagtungo sa araw na hindi po nila schedule. Apo. So, yan lahat ay ipunin natin, and then magsasagawa nga po tayo ng special payout po para sa kanila. Kailan kaya possible, ASEC, na idadaos yung special payout? Kasi I understand, I think nabanggit po before ng DSWD na target naman na simulan yung pamamahagi ng fuel subsidy nationwide outside NCR after ng Holy Week. Sasabay po ba yun doon? Well, yes, gagawin na po natin ito after Holy Week na. Itong linggo kasi magre-reconcile tayo ng mga datos with LTFRB. So in as much as we wanted to do the special payout immediately, meron lang po tayong reconciliation na gagawin, and then of course yung mga report ay kinakailangan natin ayusin. So magagawa na natin ito after Holy Week. Hindi naman po kinakailangan maglala ng ating mga drivers sapagkat yung pong ating mga ibang payouts ay gagawin na outside of Metro Manila. So dito sa Kamaynilaan pwede natin ipagpatuloy yung pong pamamahagi ng tulong din para sa mga unclaimed at para sa mga nasa supplemental list. Apo. ASEC, mabalikan ko lang yung numero na binanggit ninyo kanina. Bali, in total, gaano po karami yung total ng supposedly na beneficiaries natin? At ilan na po ang nakatanggap at ilan pa po ang hindi pa nakatatanggap? Well, ganito na lang. An average of around 80 to 85% yung pong nakapag-claim na Ayun, ng kanilang cash relief assistance. So, ibig sabihin... So, meron pa talaga mga around 20% from our drivers dito sa NCR ang dapat pa po na maka-receive ng kanilang cash relief assistance. Kumbaga, at least mababa na lang naman pala yung hahabulin ng DSWD dun sa bibigyan pa ng fuel subsidy sa Metro Manila. Kasi syempre, ibang numero na naman ang pinag-uusapan natin kapag yung outside NCR na. Mas malawak na yun, partner. Pero, tsaka
sana yung mga naghahabol, kasi may special payout naman na gagawin yung DSWD. Huwag nyo naman pong awain ng DSWD kasi recipient lang din po sila ng mga data, ng mga pangalan na ibinibigay sa kanila at Oo yun nga po yung po. nagiging basihan nila. Sino ba dapat ang singilin doon, ASEC? Alam niyo, tama po, no? Dapat maunawaan din ng publiko na ang DSWD po ay, kumbaga parang paymaster. Kami na lang yung magre-release ng financial assistance. Yung pong mga listahan ay nanggaling po, well, for the tricycle drivers, galing yan sa mga local government units. Kasi yung mga drivers natin, hindi naman makakakuha ng prangkisa o ng permiso. Makakakuha silang prangkisa at mula sa local government units. Now, the other drivers, yung mga TNDS, mga jeepney drivers, sa LTFRB po. But we understand na yung LTFRB kasi kinukuha rin dun sa mga transport network companies yung pong listahan ng kanilang pong mga drivers. Correct. So kapag hindi po sinabit ng mga TNC, yung mga onboard nila ng mga drivers, hindi po mapapasama din sa mababahagi na ng tulong. But sabi ko nga po, in-address na natin yung concern na yan. Magsasagawa na tayo ng special payout. We've reached out to the TNCs. We spoke to them. We met with them. At sabi natin, isubmitin nyo na po sa LTFRB lahat ng iyong mga onboard drivers. Kasi ang gusto po natin, mabahagi na ng tulong lahat ng mga eligible drivers. Opo. At linawin lang din natin, ASEC, kasi nung mga nakaraang araw, may mga nakakausap kami sa labas nung nagbigayan nga po ng fuel subsidy. Parang hindi po malino kasi sa iba kung sino ba talaga ang makatatanggap. Driver or operator o pareho po na magkahiwalay na makatatanggap? Para sa cash relief assistance, driver po ito. But we understand that some operators are also their own drivers. Correct. Kaya sila po ay nababahaginan din po ng tulong. Okay. Yung iba kasi may ilang units, pero yung sa isang unit, siya din yung naglalabas. Kaya ganun. ASEC, doon po sa outside Metro Manila, doon sa mga target natin after the Holy Week, mga ilang weeks po yung tinatarget natin na ma-distribute po ito at para umabot makatulong na po sa mga kababayan natin? Well, Robert and Christian, mamayang hapon magkakaroon tayo ng meeting. Makikita man namin kung gaano nakarami yung kung nakalap ng aming mga field offices, ng mga bilang ng mga drivers. And from there, we could do the planning na with respect to the timeline and of course yung fund requirements. So maybe after this afternoon's meeting, we could already provide information as to that concern. Ayan. Kasi syempre, ASEC, importante rin po na maaga din natin maibigay sa mga kababayan natin kasi talagang looking forward sila na maibigay ito. Meron po ba tayo, ASEC, na uunahin na lugar, halimbawa, or simultaneous lahat ito, or kung sino yung unang mga pag-submit, ito yung uunahin natin bigyan? Well, of course, mauna na tayo. Sabi ka natin, we'll do simultaneous payouts na kasi napakaraming region na yan, marami na rin lugar. But again, tingnan natin kung ano yung mga bilang na mataas nung mga na isusumite sa DSWD. And then again, yun po yung maging basihan din natin sa pagpaplano. But definitely, we'll make announcements kung kailan, saan gagawin yung mga payouts po natin para maging reference o maging guidance ng ating mga drivers. Opo, at meron bang pagkakaiba, ASEC, sa mga requirements na ipe-present ng mga makatatanggap pa lang po ng fuel subsidy outside NCR? This is not fuel subsidy. This is cash relief assistance from the DSWD. Yung fuel subsidy sa DOTR po yan. Para sa DSWD cash relief assistance, manual payout po tayo. And ito po ay gagawin nga natin outside of Metro Manila, and we will be doing the announcements through our field offices. And ang requirement lamang po pag nagtungo na sila sa mga designated payout sites ay yung kanilang valid driver's license, yung original and ang photocopy po nito. Yun lamang po ang kanilang iprepresenta. Apo. Matanong ko na lang din, ASEC, itong mga nakalipas na distribution natin ng cash relief assistance, may mga natanggap po ba kayong mga sumbong, mga reklamo na baka may mga LGU officials na nananamantala na instead na mag-focus ang distribution ng cash relief assistance ay biglang andun ang kanilang mga presensya, baka po may mga nanamantala na naman. 'Di ba bawal ang EPAL? Well,
Alam niyo po, yung namang pong nag-umpisa tayo, siniyak ng mga partners natin, ng mga local chief executives, na maayos yung logistical support o logistic support na na-provide ng kanilang pong mga local government, ng kanilang mga local government units. And we appreciate that kasi tiniyak ng mga local chief executives na sapat po yung manpower na nagpo-provide ng support sa DSWD at maayos din po yung mga venues para sa kanila pong mga constituents at para rin sa lahat na nag-participate in those activities. Pero hanggang ganun lamang po dahil si DSWD ang nangunguna lang sa pamamahagi ng tulong. Okay, at least yun po ang malinaw. Ang cash relief assistance ay galing sa DSWD, hindi po galing kila mayor, hindi galing kila Correct. governor. Okay At po. mahalagang mabigyan yung dapat bigyan. Yes. Okay, abang tayo ha sa mga susunod pong anunsyo ng DSWD, lalo na huwag kayo makikinig kung kani-kanino doon sa official lang nila Yes. na anunsyo para po hindi tayo magkalituhan. Asek, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, Asek. Christian Robert, maraming salamat din. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD, di ba? Serbisyong